Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong laglagan ng mga Duterte supporters. At ganun din po, isasama na rin natin dito yung kasagutan ni Attorney Larry Gadon tungkol po dito sa maanghang na salita ni Congressman Rufus Rodriguez, no? Kasi medyo meron pong palitan ng salitaan, no? So bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chats. At ganun din po sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa ating video premiere. Diyan po si Elora, ang kanyang Mr. Right and Left, si Aichang, si Maritel T, Priscilla Abcepcion, si mga Kaluyals, no? Kaluyal Wanabet, Kaluyal Milestone, Kaluyal Alex Andrade, si Miyu, no? Si Mami B, Mighty Baisa, si Twiller Wilfred, Rebecca Lagmay, si Carclea, si RN 2 cents, at yung iba pa, no? Hindi ko na kayo maalala. Yun lang po yung mga natatandaan ko kasi yung iba na sa background, hindi na po nagko-comment, no? Nanonood na lang. Maraming salamat naman po sa inyo. At pasensya na kayo kasi ang ating talagang video premiere, no, ay 9 o'clock PM California time. Oras niya sa Pilipinas ay 12 PM, no? Tanghalian ninyo. Break time nung iba. So yung iba naman hindi ko alam kasi hindi ko alam ano yung mga time zone ninyo. So pagpasensyahan nyo na po. Ganun po talaga. And as much possible, gusto ko ring mag-upload ng 4 AM California time. It will be 7 PM sa Pilipinas, no? Siguro yung mga patulog na kayo diyan, yung iba naghahapunan. No, ganun na lang po. Yung iba naman talaga masugid na nagbi-video replay. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. Eto na po, kasi itong mga Duterte supporters, no, mga dedesyet, naglalaglagan because of Harry Talakitok Roque. Kasi sa kadaldalan talaga, hindi mapigilan talaga si Harry Roque, no? Dahil sa kanyang kadaldalan, yung political career, history, legacy ni Digong nasira dahil nga sa gentleman's agreement. Kumbaga, si Roque ang unang pumiyok nung sinabi nung isang opisyal ng mga Chekwa na merong gentleman's agreement between the previous administration and their current president na si Xi Jinping. Pumiyok si Roque. Sabi niya, yung gentleman's agreement is to keep the status quo dyan sa West Philippine Sea. O ito, tingnan nyo po yung balita dyan sa Inquirer noong March 27. Anong sabi? Ex-President Duterte, China had deal to keep West Philippine Sea status quo. O, ayon kay Roque, sinabi to ng Inquirer. Former President Duterte made a verbal, di ba? Gentleman's agreement. Verbal agreement without legality. Hindi binding yan. Bunganga lang. With China when he was still in power to maintain the status quo in the Philippines, according to ex-presidential spokesperson Harry Roque. Roque clarified, however, that the agreement which called for the Philippines to refrain from constructing and repairing installations in the area was non-binding and could not apply during President Ferdinand Marcos Jr. Bakit galit na galit ka? Bakit mo chinachastise ang Rory mission natin sa Ayungin Show? Di ba mga kababayan? Na kailangang i-honor ni Pangulo tapos ngayon balintong siya? Tumba balentong to eh. Ang lakas mag-akusa kay Pangulong Bongbong Marcos na tumba balentong. Alam niyo yung tumba balentong? Yung papalit-palit ng posisyon. Kumbaga, isipin mo, double-minded person, you cannot decide which is which. Ganun po yan eh. Tumba balentong. Kung saan maayos, doon ka. Kung magulo na, ligwa ka na, alis ka na. Hindi. Ibig sabihin, wala kang paninindigan. Di ba? O tapos galit na galit kayo. Sinasabi mo naman pala, hindi mag-a-apply ka Presidente Marcos. Ngayong naninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos, ipinatutupad niya lang yung international rule of law
na kung saan meron tayong 2016 arbitral ruling, we have a sovereign rights, no? Diyan sa ating exclusive economic zone, galit na galit kayo, hindi nyo siya makampihan. Di ba? Kita nyo yung incursion ng mga Chinese, mga invaders diyan, nagkalat sila. Yung Chinese militia vessels na lang eh. Para silang nasa column, parang makikipagdigma talaga. Anytime na sabing lusubin nyo ng Pilipinas, nandyan na sila eh. Less than how many kilometers away lang sila o nautical miles away lang sa atin, sa Palawan. Nandyan sila. Tapos galit na galit kayo. Oh, ito sabi, it's verbal and hence non-binding on PBBM. O tama naman. O ang tanong ko, bakit galit na galit kayo? Di ba? Bakit ngayon hindi nyo suportahan ng Pangulo na manindigan tayo sa West Philippine Sea? Kasi bakit? Di ba? Ano? Sell out ka rin ba sa China? Ikaw ba ay tuta rin ng China? Nagtatanong lang ha. Attorney Harry Talakito Roque. Nagtatanong lang. I'm not accusing. Diba? Hindi naman pala binding. Oh, bakit anong kinagagalit ninyo? Sa inyo na mismo nagsasabi yan. Si Roque na nagsabi niyan. Na merong verbal agreement si Digong. Pero ano nangyari? Anong sabi ng mga former si Alan Cayetano na DFA dati? Wala. Walang ganun. Oh, pinabubulaanan nila. Saan nakuha ni Roque ito? Kasi pinatulan niya yung sinabi nung Chinese official, kaya kailangan panindigan niya ito. Wala siyang kakampi. Ha? Di ba? Oh, ito. Ito ang sabi, mga kababayan, ni Panelo. Oh, si Panelo laging kinokontra si Roque. Naalala niyo yung yung di bang sabi niya, yung last time na sinabi niya na yung nakausap niya daw ang presidente, Duterte, na may ganito. Anong sabi ni Panelo? Tumawag ako kay presidente. Wala naman sinabing ganon. Oh. Di ba? Anong sabi ni Panelo? Yung mga nagsasabing merong gentleman's agreement, sinungaling yun. O paulit-ulit natin nilalagay yung quote card na yun. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. So therefore, sinasabi ni Panelo kay Roque, sinungaling ka, magtigil ka, itikom mo ang bibig mo. Dahil sa kadaldalan ni Roque, yung dila niyang ayaw tumigil, yung bunganga niya, parang malalaglag pag hindi nakapagsalita, ayon sinisira niya ang legasiya ng kanyang among si Duterte. Sinisira niya ang political capital ni Tamilmil Duterte. Yun lang yun. Diba? O ayan sabi ni Panelo sa Manila Bulletin. Duterte denies gentleman's agreement with China over West Philippine Sea. O Panelo. Yan. Dini-deny. Pareho itong naging spokesperson ha. Okay? Panelo said this after another former Duterte spokesperson, Roque, claimed that Duterte and Chinese President Xi Jinping had a gentleman agreement about the disputed waters. According to Panelo, he called Duterte to clarify the situation when Roque brought it up. O ayan. Twice over, sabi niya, ito, sabi daw ni Digong, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. Kaya kung sino man nagkakalat nun, tanungin ninyo ba't siya nagkakalat. Di po ba? Hindi siya kasama. He was never part of the cabinet when we went to China. Ayun ang sabi ni Digong. Panelo said he talked to Duterte on Thursday night, April 4, to recall what went down during his meeting with Xi Jinping. Naalala ko, bandang huli, pinasok niya yung arbitral ruling. Sabi ni Duterte, may arbitral ruling. Ang gagawin ko, pupunta kami dyan. Ayan. Nagulat kami sa reaction nung mama. Sabi niya, do not force that. Because if you force that, there will be trouble. Yun. Sinabihan lang siya ni Xi Jinping na magkaroon daw ng trouble. Umatras na si Digong. Di ba? According to Panelo, who served as Duterte's chief legal counsel, he has no problem appearing at the Senate should they pursue an investigation into Roque's claim about a supposed gentleman's agreement during Duterte's time. He, however, said he was unsure if Duterte would attend if summoned. Pag pinatawag ako, ba't naman hindi? Yun ang hindi ko alam. Diba? He has to answer that. Basta ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter to any gentleman's agreement. Saan nakuha ni Talakito Roque? Sinasabi nung dati niyong Pangulo na hindi naman pa pala part ng cabinet si Roque nung pumunta sila ng China, na sinasabi lang na may arbitral ruling. Di ba? Sige nga, Roque.
Dapat ka nga magpaliwanag. Eto na, sila, laglagan. Ha? Oh, kailan patawag si Roque dyan? Ngayon, tanong, paano naman yung mental capacity ng dati niyong Pangulo? Hindi ba? Malay, kasi matanda naman na yan. Baka nag-uulyanin na. Oh, yun ang magandang tanongin. Kung gaano kailangan, yata magpaano muna. Kung okay pa yung kanyang pag-iisip. No? Tama lang to. Tama lang yung nilabas ni Risa Hontiveros na Senate resolution na imbestigahan yung gentleman's agreement na yan. Kasi sabi rin ni Coco Pimentel, mga kababayan, dito po sa yung unconstitutional yan. Yung ginawa ni Digong, kung mapatunayang yan, pwede silang kasuhan dyan. Sabi ni Roque, hindi daw pwedeng kasuhan ng treason. Ano pala? Bahala na sila. Di ba? Kung anong dapat na ipasok dyan. Ito lang, dagdag natin ito. Isiingit natin tong kay Coco Pimentel dito sa politiko. Wala namang papel. Correct. Verbal lang sabi ni Roque. Coco Pimentel, Rodi Duterte's deal with China called unconstitutional but void. The supposed gentleman agreements between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea is void because there's no written fact to prove its existence. Sabi ni Pimentel. Pimentel thumbs down the allegation that former President Rodrigo Duterte committed treason when the latter agreed with China to keep the status quo in the West Philippine Sea and promised not to send construction materials to repair the grounded BRP Sierra Madre. As a lawyer, iba naman ang meaning ng treason sa amin In times of war lang ang treason. Ang gusto kong sabihin, it could be unconstitutional. It could be unlawful. But definitely, it is void. Correct. As a lawyer pala. Tulad ni Roque, as a lawyer, iba yung meaning ng treason sa kanila. Sa war lang. Pero may iba pang meaning ang treason Betrayal yan diba? Hindi lang in times of war. Sa kanila pala, lawyer. Tingnan mo tong si Coco Pimentel, nagkakaroon pa ng sense ngayon. Sabi niya, as a lawyer, iba naman ang meaning ng treason sa amin. Tama naman. Sa akin, ang treason sa akin, as not a lawyer, sa military, iba rin ang meaning yan. Basta ikaw ay nag-betray. Betrayal. Diba? Binitray mo ang bansa mo. Kasi dito, si Pimentel, sakop pa siya ng PDP laban ni Digong dati. A single Filipino, no matter the position in government, cannot bind the country in an informal, unwritten, unrecorded, so-called agreement. Correct. Kaya dapat talaga, ipatawag talaga sila. Pimentel said he would support a Senate investigation sought by his fellow member in the minority, si Risa Hontiveros, who for her part called the deal an act of treason. This hearing will have a purpose in the sense that all foreign nations monitoring our hearings will get to know that should something like this happen in the future, that is void. Correct. Diba? Ano ang sabi ni Hontiveros? It is our duty to fortify the BRP Sierra Madre. Without it on ayungin, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we not only lose a crucial strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty. Agree po ako. Maski na ayaw ko din diyan kay Hontiveros. Pero pagdating po sa ating bansa, pareho tayo ng pinaninindigan, bakit hindi ko siya samahan? Diba? Para po yan sa ating future generation, sa atin yan. Manindigan tayo. Kung ang mga Chekwa nga naninindigan, tayo pa kaya? Babaw down ba tayo? Hindi. Bakit? May mga yagbuls din sila, may yagbuls din tayo. Diba? Ganun lang yan. Huwag tayong matulad dito kay Digong na baw. Ang sabi ni Roque, i-decommission daw yung BRP para hindi na military. Gawin na lang daw part ng Coast Guard. Marunong ka pa, edi magpresidente ka. Diba? Alis tayo kay Panelo. Naninindigan si Panelo. Tumawag pa siya ilang beses sa dati niyang Pangulo. Sinabi nung dati ninyong Pangulong Digong na walang gentleman's agreement. Ito, anong sabi dito sa GMA News Online? Si National Security Council, Secretary, Eduardo Anyo, dati itong tauhan ni Digong. Anong sabi niya? Anyo, no proof of gentleman's agreement between Duterte and China. Bakit sinasabi to ni Anyo? Kasi dati rin siyang parte ng gabinete ni Duterte dati. National Security Advisor Eduardo Anyo on Thursday said there is no document that will prove there was a gentleman's agreement.
involving the administration of former President Duterte and the Chinese government regarding the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Quote, walang ganyan. The Chinese are always talking about the gentleman's agreement. Even a document or identify somebody who said that particular, who could have entered into that gentleman's agreement. For the meantime, we will fight for our rights. We will make sure we are protecting our territorial integrity and ensuring our sovereignty in our exclusive economic zone. Si Anyo po ay nasa DILG dati ni Duterte. Di ba? Oh, wala eh. Ang ginagawa ng China is confusion. Kino-confuse tayo para mawala yung issue, yung kabalbalan nila doon sa West Philippine Sea. Ang attention natin ay mag-away-away tayo. No, i-disrupt tayo, i-divide tayo para ito ang pagtuunan natin ng pansin. Kaya tama si Secretary Gibo Teodoro ng DND. No? Nilalayo ng China ang issue sa West Philippine Sea. Ma-out of focus tayo sa West Philippine Sea para hindi natin makita yung mga illegal activities na ginagawa nila. O ayan, may tumawag ulit. Na-istorbo na naman tayo. No? So, correct. Yung payo sa atin ni Secretary Gibo Teodoro, magaling po mag-deflect ang China. Nilagay nila yung gentleman's agreement. Sila nagsabi niyan eh. Pati yung sino yung nagsabi tatanggalin ng BRP Sierra Madre. O, di ba? Nagkandamahog tayo. O, ngayon, kaya dapat ingat tayo. Huwag tayong malihis ng atensyon. Bayaan nyo yung mga naglalaglagan dyan. Sige, bahala kayo dyan. Pero ang focus natin, yun, West Philippine Sea. Pumunta kayo sa ex-account ni Jay Tariela. Nandoon ang mga updates. No? Sa National Security Council, sila nagbibigay ng updates dyan. No? Marami na po. Basagin natin ang naratiba ng mga trolls na pro-China ng mga Pilipino. Dahil yung mga yan, mga sell-out, makapili. At ito, ano sabi niya? Di ba? Hindi niya foreign policy. Hindi gawin mo, magpresidente ka. Tingnan natin. Kung yung popularidad mo aabot hanggang 2028. Di ba? Ngayon pa lang wala na eh. Bagsak ka na eh. Yun lang survey, wala. Pinapaganda lang yan. Maniwala kayo sa survey na 1,200, 1,200, 1,500. Mag-survey kayo tulad ng RPMD. Ha? Yung RP mission. Di ba? 10,000 respondents. Better yet, gawin nyo. Ha? Gawin ninyo 10% ng voting population nationwide. Maniwala pa ako sa inyo. Pero yung 1,200, mind conditioning. Hindi ako maniwala dyan. Tapos yung mga nilalagay nyong mga question, hindi naman walang katuturan. Di ba? Tulad na lang yung sa Chacha. Bababuyin daw ng mga foreigner yung ating natural environment. Sa palagay nyo, walang gagawing mga rules ang DNNR at mga corresponding agency about our environment? Gagawin, no? Kita nyo yung naratiba nila para lang makasira. Now, mga kababayan, punta na tayo dito. Binalikan sila ni Roque. Naglabas po ng ebidensya si Roque. Nandun sa kanyang, naisali ko na to pero dagdag natin dito para mabasa natin itong balita na ibinigay na ebidensya ni Roque na meron nga. Ha? Kasi sinasabi nila, wala. Di ba si Panelo, wala. Si Duterte, wala. Si Anyo, wala. Wala naman talagang dokumento kasi verbal eh. Anong sabi ni Roque? Ito ang link sa Reuters. Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea. Ayan, April 16, 2017 report. China has assured the Philippines it will not occupy new features or territory in the South China Sea under a new status quo brokered by Manila as both sides try to strengthen their relations, the Philippine Defense Minister said. Philippine Foreign Secretary Alan Peter Cayetano also said the Philippines was working on a commercial deal. Ano na sasabihin nyo dito? Nilabasan kayo ng ebidensya ni Roque with China to explore and exploit oil and gas resources in disputed areas of the South China Sea with an aim to begin drilling within a year. Aray ko po. The Defense Minister Delphin Lorenzana told a congressional hearing the Philippines and China had reached a
modus vivendi, or a way to get along in the South China Sea that prohibits new occupation of islands. The Chinese will not occupy new features in the South China Sea, nor they're going to build structures in Scarborough Shoal. Ayan po ang sabi nila. Ayun, nandito po. Nakaw! Nakaw, binigyan kayo. Binigyan kayo. Ayan. Ito po ang haba nito. Ito na lang. Tignan nyo na lang dyan sa Reuters. Yung headline na yan. No? Ayaw nating humaba. Yan ang ibinigay na ebidensya ni Roque. O ano ngayon ang sasabihin nyo dyan, Panelo? Ha? Ayun ha. Yan ang ebidensya niya. Nakalagay yan sa Facebook page ni Talakitong Roque. O, di ba? O. So, sa palagay ninyo, sino nagsasabi ng totoo? Naglalaglagan na sila. Pero, bayaan nyo silang maglaglagan. Bayaan nyo silang magsiraan. Tayo, ang focus natin, tulad ng sabi ni Secretary Gibo Teodoro, yung illegal activities ng China. Dating na ginagawa nila Roque, Panelo, Duterte, it is a deflection. Baka yan ang turo ng China. Ito ilalabas namin ha. Sige, gatungan ninyo. Okay? Para yung atensyon ng mga mamayang Pilipino nandyan. Hahanapin kung sino may kasalanan sa gentleman's agreement, pero wala kayong ilalabas. Walang aamin. You have to deflect. You have to deny it. Ha? Deny. Oh. Para hindi natin mapansin yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Yung pala, nakapagtatayo na ng mga estruktura ulit dun. Di ba? Oh. Yun. Yun ang tunan natin ng pansin. Yun ang palagan natin, i-debunk natin lahat ng naratiba nila. Di ba? Magagaling po yung mga yan. Okay? O now, punta tayo dito sa another personality. Si Secretary Larry Gadon ng Presidential Poverty, no? Yan siya eh. Ngayon, nasabak sa limelight itong si Secretary Gadon kasi meron po siyang pinopropose, no? Ito po sa balita ng GMA News Online no, April 3rd. Gadon urged Congress to include political amendments in Chacha. Nako, sumabak na naman si Gadon. Sumabak siya, no? Gusto niya magkaroon ng political amendments daw sa Chacha. Naaprubahan na ng lower house ang RB 87 na economic provision lang, wala na. Ayan din ang gusto ng Pangulo. Ano naisip naman itong si Secretary Larry Gadon? Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon is urging Congress to include political amendments in the proposed charter change. In a letter sent to the Senate and the House of Representatives, Gadon pointed out that as discussion economic provision of the 1987 Constitution unfold, it presents a significant opportunity to consider including changes to the political provisions as well. Di ba ito na yung sinisingit ni Robin, yung kanyang mga term, di ba? Naalala niyo yun? He said certain political provisions have proven to be costly and redundant, noting that amending them could lead to improved governance and greater benefits for the people. Ito yun, term extension. Gadon suggested extending the term of local officials, including members of the House of Representatives, governors, vice-governors, board members, mayors, vice-mayors, and councilors to 6 years. Aroy ko po. No? Ayan, sige, basahin nyo na lang yan. No? Medyo mahaba-haba pa to eh. Ang dami niya pong suggestion dito, no? Meron pa dito yung sa economic provision daw. When it comes to economic provisions, Gadon said there is no need to explore reverting ownership, management, and control of public utilities like power and water, with the transition plan compensating private companies fairly. He also said that Electric Power Industry Reform Act o yung IPIRA should be repealed. Malaking ano to? Malaking kamalian itong IPIRA, which can allow the government to own and operate energy plants. Ako, payag ako dyan. Basta ang gobyerno na ang mag-take over niyan. Kasi kawawa po tayo sa pagbabayad ng taas ng bayad ng kuryente. Diba? Ito po. Naku, ang haba pa nitong report na ito. Okay, so layasan natin yan. Yung kanyang panukala. No? Political amendments. However, bigla po siyang binalikan dyan. Ito ang masakit. Mababasa ko sa inyo mamaya. No? Ito yung ayaw ko lang dun sa ginawa ni Sec Gadon, no? Kakaasar, Ganda na sa sa Manila Times. Ignore Gadon's Chacha proposal. Ayun. Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez
the head of the House of Representatives panel for constitutional amendment said that the suggestion by Presidential Advisor Larry Gadon on how to amend the Constitution should be ignored. Ayan, i-ignore daw. Ignore nyo na lang. Gadon in a letter to blah 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 na ganyan. No, binasa na natin yan. Rodriguez urged Romualdez to disregard Gadon's recommendation and to uphold the stand of President Marcos Jr. on the matter. The Speaker has repeatedly echoed the stand of our President BBM that only economic charter reform should be considered and effective. O ayan, as a co-author of RBH 7, which pushes for change in the ownership of public utilities, higher education, and advertising, Rodriguez said he will never support any political amendments in the charter. Correct naman, maski na ako. Di po ba? Tama na yung pagpapalawig. Ayaw din ng Pangulo. However, dahil sa ginawa nga yan ng Gadon, ayan, nandyan na naman yung Makabayan Block. Si ACT Teachers Party List. Tingnan nyo yung insinuation. Sino mabiblame? Ha? In an earlier statement, ACT Teacher Representative Franz Castro said Gadon's proposal showed that Marcos intend to change the political provisions of the Constitution. O nakita mo na, Sec Gadon ang ginawa mo. Hindi ikaw ang binalikan eh. Ang binalikan ang Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman na sinabi ng Pangulo, economic change lang. Economic provisions lang. Pero itong mga to, mga Makabayan Block, itong mga leftists, itong mga progressive group, ibang mentalidad. Since you are a presidential advisor working for the president, no? Isipin nila, diniktahan ka ni Pangulong Bongbong Marcos. O ayan na si Teacher Party List Diba? Naman, sometimes, isip-isip din kasi it will reflect. Ayan biniblame na ang Pangulong Marcos. Na sinasabi dito sa isipin ko na dinidiktahan ka ng Pangulong Marcos na i-extend ito, ang kanyang termino. Hindi naman ang layunin ng PBBM Ayaw nga ni PBBM, di ba? Maliwanag naman na economic provisions lang, no more, sabi ng Pangulo. And why? This one. Maski na hindi mo binanggit doon ang term ng mga executives, no, the President and the Vice President, still the insinuation of this Makabayan Block, the progressive group, will still point to the President. Di ba, Attorney Gadon? Doon lang ako nagagalit sa'yo. No? Nakakaasar. Rodriguez added that Gadon's proposal and some surveys were confusing the public on the issue of charter amendments. Correct. Nakisali ka lang sa kaguluhan. Unahin muna. Ang gusto natin is economy. Yung political ambitions, mga term limits, wag na yan. Wala nga dapat magmonopolyo Dapat wala na rin dynasty. Wala dapat yun Diba? Para malaman natin kung paano mag-govern yung ibang tao, hindi na lang yung paulit-ulit sila na lang. Kasi pag paulit-ulit sila na lang palagi dyan, nagiging Lords na sila dyan. Nagiging na sila? Kings. Nagiging palalo na sila. Sa simula magaling sila, mabait sila. Pero pag inulit, nagiging palalo. Nagkakamal sila ng yaman. Diba? Why not try and somebody else? Diba? Eto pa. Anong sabi pa ulit sa politiko? Diretso sa basurahan. Romualdez urged to ignore Gadon's political reform proposal. Ayan. House Committee on Constitutional Amendment Chairperson ng Cagayan de Oro Representative Rodriguez, yan, in-urge niyang speaker na wag patulan si Gadon. No? Rodriguez is confident that leaders of the House of Representatives will just throw the letter into the garbage can. Ayan. Because the Speaker has repeatedly echoed the stand of our President BBM that only economic charter reform should be considered and effective. Kaya nga, nakatandaan nyo, meron nga dyan quote na itong si Villanueva, tuwang-tuwa pa dun sa lumabas na survey ng Pulse Asia na ilang porsyento ang ayaw sa charter change. Tapos papasok pa si Gadon na gusto ng political amendments. Di gulong-gulo na ang tao. Tama yung sinasabi ng mga senador. Dinagdagan lang ni Gadon. Di ba? You put more oil or wood to the fire. Di ba? Sabi nga nila Amy Marcos, nila Villar, hindi magkakaroon yan ng political amendments kundi lang palawagin ka lang mga termino. Tapos sasaba ka na.
naman gadon. Sabi na nga ng lower house, no, walang ganun. Wala kaming sinulat na ganun sa aming RB 87. Only economic reason lang. Tapos papasok si gadon. Oh, ano nangyari? Di panggulo si gadon. Tapos ang napulaan ngayon ng Presidente Marcos, kasi nga, advisor siya for poverty alleviation. Rodriguez even quoted Marcos as saying, I want to make it clear. This administration's position introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone or those is strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. O ayan po yung sinabi ng Pangulo doon sa anniversary ng ating Philippine Constitution. Ako, pasensya naman ikaw lari ka doon, wag mo nang gatungan, no? Wag nang gatungan. 'Di ba? Ano ang sabi diyan ni Ano ang sabi ni Coco Pimentel, ha? Ito, masakit mang to, pero ako naasar ako kay Larry Gadon eh. Wag mo nang isingit 'yan. Ang dami na ngang bumabatikos kay kay Pangulong Bongbong Marcos, idadagdagan mo pa eh. Maganda intention, but no. Do not give another yung ibabato na naman kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Kawawa na nga yung mama eh. O anong sabi ni Coco Pimentel sa politiko? Coco Pimentel tells Gadon, focus on your job, not chacha. O yan, tama naman. Maski na ako, sabihin ko na lang, Sec Gadon, please. Doon ka na muna. Huwag na munang patulan yan. Better yet, kung gusto mo, pumasok ka as lawmaker, congressman or senator. Diba? Huwag na. Huwag nang yan. Huwag mo nang patulan. It would be better to ask Secretary Gadon what poverty alleviation measures he has in mind and just request him to keep his mind of constitutional amendments. O yan. Masakit mang sabihin, pero wag na po. No? Wag mo nang isulong yan. Scrap mo na lang yan. Better yet, na lang, i-take back mo na lang yung letter. Let the Congress work for it. Hopefully, hindi malito ang tao. Sa akin, kung ano po yung sinabi ng Pangulo na kinote ni Rodriguez, ayun lang po ako. No political amendments. Kasi ayaw kong lalo pang mapulaan ng ating Pangulo. Di ba? Ano ang sabi ngayon dyan ni Gadon? Sumagot siya kay Rodriguez. Gadon, unpaced by Rodriguez insulting comments. Whether it's insulting, para sa akin mali naman na magsingit ka ng ganyan. Ang ganda na ng flow tapos na bigla mong papasukan ng ganyan. Tapos ang tatamaan ng Pangulong Bongbong Marcos tulad nung ginawa ni ACT Teachers Party List, di ba? Ano pang iisipin ng iba? Di the same sentiment with Franz Castro. Gusto lang ni Marcos i-extend ng kanyang para lalong maghari-harian, maging diktador, magnakaw. Ganon. Kung ano-ano pang sasabing masama sa Pangulo. Tapos tayo naman, depensa ng depensa. Walang ganun. Kasi may mga taong sumisingit Diba? Anong sabi ni Gadon? I am not bothered by the insulting statement of Congressman Rupos as I'm already used to his fiery manner in looking at things. He was also critical and had an opposing view of my impeachment complaint against former Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno, and he was also on the opposing side in my complaint against ABS-CBN. History will tell how it went through. Congressman Rupos, being the chairman of Constitutional Commission, should be more receptive and open to discussion of ideas and suggestions to amendments. On the contrary, he shuts out ideas on the onset where is objectivity here. Gadon added, para sa naman yung mandate ng committee, mas bagay siguro dapat ang title niya ay Chairman of the 1987 Core Constitution Protection and Preservation. Ang sa akin lang opinion, mga kababayan, antayin muna nating matapos itong tsacha. Tangin natin. Kasi ang purpose ng Pangulo is to uplift the economy. Mabigyan ng maraming trabaho ang mga kapwa Pilipino sa ating bansa. Umunlad naman tayo. Yung political amendments, ang matutuwa lang dyan, yung mga politiko, it will not benefit the whole Filipino nation. No. Minasama na nga ng ACT Teachers Party List The insinuation is yan ang turo sa iyo ng Pangulong Bongbong Marcos. Na ikaw ang kinakasangkapan ng Pangulong Bongbong Marcos kasi ikaw ay Marcos loyalist. Fierce defender ka ng Marcoses. At nasa gabinete ka niya. Buti sana kung wala ka sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Okay lang kaso you're one of the cabinet members. So therefore, the insinuation, the bad faith of that, even though good naman ang sinasabi mo, the intention,
no, para makakatipid, pero it's not about time. Kaya ako naaasar mga kababayan kasi ang ganda na ng flow. There will be a chance na mababago yung economic provision sa 1987 Constitution. Now, kung meron pang mga aspirant na gustong baguhin ang political amendments, so be it, pero hindi sa time ni Pangulong Bongbong Marcos. So, para hindi po mahusgahan, no, mapulaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto natin protektahan ng Pangulong Bongbong Marcos, do it the right way. Diba? Bayaan nyo sila sa mga term nila, but not on PBBM's term. Gusto ko rin na humaba pa ang termo ni Pangulong Bongbong Marcos, pero kung layunin niya yon, sinabi niya na yan dun sa message niya sa anniversary ng Philippine Constitution. Hindi. Wala siyang insinuation. Nothing. Baka nga kung meron magpro-propose dyan, kokontrahin niya yan eh. Diba? O ngayon, masama ang Pangulong Bongbong Marcos. Gagatungan ito ng Makabayang Black, ng progressive group, gagamitin ng mga ibang mga mambabatas na ayaw dyan sa Chacha. Eh di napanggulo lang, di ba, Atty. Larry Gadon? Yes, we should be receptive, but that is done deal. Hindi mo pinakinggan yung sinabi ng Pangulo. Kung talagang mahal mo ang Pangulo, you should stop. You should not even wrote a letter of that. Kaya tama lang si Pimentel, focus on your job. There's a lot of kids, no, mga schools, poverty alleviation, yun ang gawin mo. Do not meddle with the constitutional reforms. Unang-una, hindi ka naman member ng Congress. Pasensya naman po, no, sa mga umiidolo kay Atty. Larry Gadon. Sa akin, ang opinion ko, no, you should not have done that. Ang ganda na ng flow eh. No? No, kinasisira ng Pangulo. Kasi iisipin natin, may ginagamit siyang ibang tao. Diba? Eh, hindi. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.